dito. Pagas tayo, then going to Commonwealth tayo. Tara. Ito madadaanan natin dito. Dito rin yung may tumalon dun sa overpass. Actually wala tayong video no, kasi wala akong nakakapit na camera na madaanan. Ito yung street na pa-Purview to. So palabas tayo ng Purview. Yan. Yan, dyan yung may tumalon. Yung overpass na yan. Pedestrian overpass. So lagi tayo pupunta rin sa kaliwa. Kasi ito yung mas maluwag kesa doon sa kanan. Kasi yung mga bus, nandun lahat yan. So okay naman dito. Kasi wala pang motorcycling to side na to. Pero kung titignan natin yung Commonwealth ay motorcycle lane. Kaso occupied pa rin ng mga bus or four wheels. Nakikita natin yan mamaya. So kung titignan natin, magkakalat-kalat talaga yung mga motor kung hindi pa rin i-implement. Buti nga wala nang namuhuli ngayon. Kasi dati namuhuli talaga sila pag wala ka sa motorcycle lane. Pero hindi nila hinuhuli is yung mga nando sa motorcycle lane. Tsaka hindi na ilalagay sa ayos yung pagsakay at pagbaba ng mga nasa bus at jeep, mga SUV. Kung titignan nyo, iniilag-ilagan lang din naman yung puso. Pero kayo pa rin, nasa inyo pa rin yun kung ano yung opinion nyo. So makikita nyo sa video. Kasi para sa akin, kung ano yung ini-implement para sa mga motor, sana ma-implement din with the four wheels. Para walang exemption, pare-parehas. Susunod din naman yung mga motorsiklo na yan. Hindi kapag talaga pinatupad na nila yung batas na yan. Tsaka mas makakatulong yan sa mga emergency vehicle. Kasi doon dadaan sa motorcycle lane ang mga emergency vehicle katulad na mga ambulansya, fire trucks. Maglalabas ako ng video yung kuha ko sa gabi sa mga susunod na araw. Yan, nandito na tayo, Commonwealth na to. Kung mapapansin nyo, nasa labas ako ng Blue Lane. Kaya po ako nasa labas ng Blue Lane kasi mas safe po ako doon. Kaysa katabi ko yung mga bus at jeep, bigla-bigla po kasi yan pumapali. Pero bumabalik at bumabalik din naman tayo dyan sa Blue Lane na yan. Kung titignan natin, oo, solid lane siya, sasabihin mo, diba? But kung titignan nyo, at kung kayo ang babiyahe dito sa Commonwealth, check nyo maigi. Katulad niya, bus stop yan. Tingnan nyo, nagstay ako sa Blue Lane, pero tingnan nyo. Diba? Kaya maraming motor ang lalabas at lalabas. Kasi mas feel nila, hindi sila safe sa tabi nito mga maglalaki na gusto. Dapat talaga mailagay sa ayos to at ma-implement kung saan talaga yung motorcycle lane at saan ang mga for hire. Katulad sa EDSA, meron ng lane para sa mga bus kasi sila yung mga malalaki. Kapag yan pinalingan tayo at biglang pumaling yan, may hirapan pumreno ang motor or ang two wheels. Ang sa akin lang naman is sana mailagay sa ayos tong Commonwealth na to. Kasi nakakatakot bumiyahe ng motor dito. Nakailang daan na ako dito. Kailang balik-balik na ako. Nakakatakot. Kaya nakabisado ko to eh. Kung makikita nyo, pasintabi na lang po, baka sabihin nyo kasi ikaw rin, hindi ka sumusunod sa batas. Pero kung titignan nyo po, mahirap po magstay sa Blue Lane. Kahit kayo po yung magmotor dito sa Commonwealth, nakailang balik na ako dito, masasabi nyo ang hirap magstay sa Blue Lane kasi nakakatakot. Bigla-bigla kang papalian na naglalaki ang bus at poster. Nako, delikado po talaga. Yan po. Isa pang kuha rin to, bakit nasa labas din tayo. Mga iba kong kuha, babalikan ko tong Commonwealth para makita nyo, lalo na kapag traffic. Makikita nyo po yan. Kaya lumalabas tayo dito. Ang gamit ko nga pala, naka-chest mount yung cellphone natin, cellphone camera natin. Kasi wala na isang camera natin na sira eh. So, yan. Nakikita nyo, malapit naman ako sa Blue Lane. Actually, hindi hinuhuli malapit sa Blue Lane. Ang hinuhuli, yung mga motor na pumunta far left dun sa fast lane. Kasi, kung nandito kami malapit sa Blue Lane, nakakapagod
sa Commonwealth ang mga motor. Diba? Yung designated na dapat na lane nila, hindi nila nagagamit ng gusto or nakakatakot gamitin dahil sa naglalaki ng bus. Siguro naman nabalitaan nyo na yung unlimited ng curfew pero 2 beses nagkaroon ng aksidente ng bus dun sa may early. 2 beses yun ang umilalim ang motor sa bus. Susunod naman ang mga nakamotor at yun ang tingin ko. Susundin naman nila itong motorcycle lane. Pero siguro, ang nakakatakot na kapag malapit ka na rin sa mga sakaya, doon mo makikita na pumapaling bigla ang mga bus, jeep, SUV, at yung mga SUV galing sa kaliwa, papaling at papaling yan para magsakay ng pasahero. Ito yung araw-araw na travel ng mga nakamotor. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon, magkaroon tayo ng 4 wheels. Ganito rin ang gagawin ko. I-review ko rin kung ano yung madadaanan ko para nakikita rin yung lahat. At kapag napapunta kayo dito, is alam nyo kung ano yung kalagayan. Tsaka number 1, mag-iingat kayo sa Commonwealth kasi ginagawa yung ibang mga kalsada rito. Yung mga script na mga espalto, huwag kayong magmamabilis doon kasi lubak-lubak yun. Tsaka mararamdaman yung pumapaling yung likuran ng motor nyo kaya magdahan-dahan kayo. Dapat din dito, alisto kayo at focus kayo sa pag-drive kasi Commonwealth ito highway ito. So dapat alam nyo kung ano yung pumapaling sa left and right nyo. Kaya right safe tayo rito mga kagulong, mga kaswabe. Yan. Kita nyo, pag nagawa na siguro din itong MRT7, malaking convenient na rin sa mga nagpo-commute. Kasi for now, makikita nyo talaga ang hirap dito. Sana magkaroon akong video yung talaga makikita nyo ang dami naghihintay na pasahero. Yan, nakita nyo yung jeep. Nasa left side ng ng motorcycle papaling ng pakanan niya kaya mag-iingat kayo. Better na maging alisto kayo. Ito yung sinasabi kong lubak-lubak na daan. Yan. Paglampas dito sa ginagawang MRT7 yan yung scrape na espalto kaya mag-iingat kayo dyan. Kasi mararamdaman nyo talaga yan na para kayong gegewang. So, mas mabuting magbagal ng takbo at mag-ingat. Remind ko rin kayo sa Commonwealth 60 km lang per hour. Meron silang speed gun. Speed gun na yan or yung may hawak ng speed gun nandyan yan sa mga overpass ng pedestrian. Kaya mag-iingat kayo. Okay? 60 km per hour, okay na yan kapag lagi naman, huwag naman yung Commonwealth. Hindi naman natin kailangan magpabilis ng takbo mga kaswati. Kaya ang gagawin natin is lagi natin tatansyahin yung takbo natin or sisilipin natin yung speed natin. Okay, punta ako sa far left or dyan sa speed lane. Okay, pumapaling tayo sa far left kasi mag-u-turn tayo dyan. Mag-u-turn tayo sa may ilalim or ng Luzon, sa may bandang Luzon. Mag-u-turn tayo kasi ang tadhaki natin is papuntang Katipunan namin. So hindi na tayo diretso hanggang doon sa circle. So dito na tayo dadaan. Papasok tayo dyan, far left. Ingat din kayo dito, malubak dito. Malubak ng daan na to. At madalas naman traffic dito but ang time na to medyo maluwag. By the way, umaga to umaga tong biyahe ko na to, umaga tong mga kuha ko na to, meron tayong pinasyalan, so naisipan ko muna itong Commonwealth. Yan, dyan tayo mag-left or mag-u-turn, kaya pumunta tayo sa far left or dun sa fast lane. Kaya pala, may zipper lane na ginagamit ang mga 4 wheels. Kung nandito tayo sa left side at kailangan natin pumaling sa kabilang lane or bumalik, mag-u-turn tayo pero wala gagamit sa inyo
o sa mga nakamotor, huwag kayong dadaan sa mga zipper lane na ginagawa nito. Halimbawa, nandito tayo, ayan. Ibig sabihin niya, panorte kasi to. So, kakanan tayo dyan. Pero ang sinasabi ko is yung zipper lane dyan sa may left or sa fast lane, mas kailangan nyo kasi bumalik, huwag nyo gagamitin yan mga nakamotor. Uhulihin kayo dyan. Ito na yung pag right natin, papunta na tayo ng Katipunan natin. Okay. May isa pa akong sasabihin sa inyo. Kapag nandito tayo, kumanan tayo, ito yung Tandang Sora yata to. Nakikita nyo yung ginagawa dyan sa kanan? Huwag kayo magkamali na kapag natanggal yung mga yan or lagi yung titignan yan kasi uneven road to. Yung ginagawa mga drainage system na yan, makaangat yan. Kaya nilagyan ng harang yan. So mag-iingat kayo dyan lalo na sa gabi. Baka mamaya magulat kayo or sabihin natin na wala palang harang, dinaanan nyo, nakataas yung drainage niya, hindi pa nakapantay. Siguro, kaya ganyan yung pagkakagawa nito, maaaring tataasan tong kalsada na to. Kasi parang may half inch or 1 inch yung taas or kapal mo. Ingatan nyo rin yung mga kasamahan natin, mga nakasabing bisikleta, lagi natin silang aalalayan kasi hindi naman motorized yung dala nila at maaari natin silang masakit at masaktan din sila. So ingatan natin sila, mga kasama natin yan. Yan. Ingat tayo kung kailangan magbigay, magpasensya, gawin natin. Kasi mas maganda yung nagta-travel tayo na hindi tayo nagmamadali, hindi mainit yung ulo natin. So sa mga susunod na video or sa susunod na video, papakita ko sa inyo yung bukas sa gabi, lalo na traffic. So ibig sabihin nun, pabalik tayo ng Purview. Papasya lang ko yan sa gabi, then ilalabas ko rin sa vlog ko. Okay, enjoy watching na lang muna itong buong Katipunan, and I hope na nagustuhan nyo itong video and sana makagawa pa ako ng marami. Okay, ito na rin tatapusin pag sasalita ko or pag-describe ko sa inyo. So enjoy nyo na lang to. Ito yung buong Katipunan Avenue, tagusin ng papuntang C5, papunta ng White Plains. And again, this is D The Man. So mga kasawabe, sa susunod na video, just follow my page, like, and subscribe. Ilalabas ko to sa YouTube channel ko rin. And see you and ride safe. Peace out. Oh.